May natatangi itong amoy at lasa. Hindi man paborito ng lahat, sa ilang parte ng ating bansa ipinagmamalaki ito at may iba't ibang bersyon pa. Pero para makatikim nito, manghuhuli muna tayo ng tilapia. Nasaan na? Ayun na, nagtatalunan. Saan? Saan nilagay? Galing po parang sumarok ni Masama. Ang dami natin nakuha. Dadayo rin tayo sa palengke ng Candaba, Pampanga. Ganyan. Oo, Okay, tapos po, ganyan na yun. halos siya. Okay. Kailangan anuhin. Gaganon yun. Sasamahan din tayo ng sparkle artist at unang hirit funliner na si Jenzel Angeles na game sa ating mga hamon. Ayan na, ayan na! Uy, ang dami! Okay! Ayun o. Tignan nyo? People. Ay! Oh. Para tikman ang pagkain na hindi minamadali kundi pinaghihirapan, Nakalabas si Madam. Nababalaban talaga ako. Bawal bumawi. at mas sumasarap habang tumatagal, mga pagkaing binuro. Sarap! Panalo! Happy Fiesta! Ang ating first stop, ang bayan ng Candaba sa Pampanga. Kilala ang kanilang bayan sa malawak nitong latian na tinatawag na Candaba Swamp. Isa sa pinakamalaking freshwater wetlands sa gitnang Luzon. Ngayon, dito tayo manghuhuli ng tilapia. Noong panahong wala pang mga refrigerator, may paraang ginagawa ang ating mga ninuno para ma-preserve nila yung pagkain. Ang tawag dito ay proseso ng fermentation o pagbuburo. Dito sa Candaba, Pampanga, sikat na sikat dito yung burong isda. Minsan dalag, minsan hito, at minsan tilapia. Andito ako ngayon sa isang lugar, palaisdaan, kung saan marami daw tilapia. Kuya Joseph, marami bang tilapia? Marami po. Marami? Oo. Ngayong gabi sa Pinasarap, buro ang ating itatampok. At syempre, hindi pwedeng buro lang. Kailangan may lusong. Let's go! Okay po. Ito po si Joseph. Mangingisda po siya dito. Okay. Ay, lumiit na. Kanina malaki to ah. Ano gagawin natin, kuya? Ipunin. Iipunin na natin. Sa paghuli ng tilapia, kailangang hatakin ng net papunta sa mga fish cage na nasa gilid ng fish pond. Hatak! May gumagalaw sa ilalim. Kapuyan ang mga tilapia. Ito. Nasaan na? Ayun na, nagtatalunan. Nandito na po dyan sa loob. Laki ng nahuli oh! Dahil malaki ang net, kailangan itong pagtulungan ng hindi bababa sa 10 tao. Ipon! May umakalag dito sa paa ko. May mga isda. Teka, nasaan na yung mga isda? Pasok kayo ko dun. Papasok tayo dyan sa fish cage. Galing po parang sumarok ni Masama. Oh, kita. Malaglag! Kailangan pala, hindi masyado marami.
Yan! Boss! Dami natin nakuha. Pangunahing sangkap ang mga tilapia sa buron na ipinagmamalaki ng mga taga-Candaba. Andito ako ngayon sa Barangay San Agustin. Hawak ko na yung mga nakuha nating tilapia. Tumatalon-talon pa yung iba dito. Ang sabi sa akin, dito raw sa Barangay San Agustin, meron daw sikat na gumagawa ng burong isda. Ang pangalan niya ay Dalaga. Baka dalaga pa siya. Dang Dalaga raw yung pangalan. Saan po nanay siya nakatira? Saan banda? Dito? Diretso lang? Thank you po. O mukhang kilala dito si Dang Dalaga. Alam nyo, sa Kapampangan, ang ibig sabihin ng dang ay parang nanay. Dang Dalaga. Tao po! Hi, Ano Nay! po? Kayo po si Dang Dalaga? Opo. Ay, hello po! Hello po. Ito na po yung mga tilapia pwede po nating gawing Ng pamburo. burong isda. Bakit po dalaga tawag sa inyo? Dalaga po kayo? Hindi po. Kasi po may asawa po kayo? Opo. Hindi na po naalis sa akin yung tawag Na na dalaga. Opo. Tapos hanggang sa hindi na po kayo dalaga, Dalaga pa rin dalaga po pa rin sa akin. kayo. Opo. Sa paggawa ng burong tilapia, kailangan munang linisin at hiwain ng maliliit ang mga isda. Tapos po, ginagawa Pati sa po to, buro. tatanggalin, hindi na? Opo, tatanggalin yan. Tsaka kaliskis. Ah, kakaliskisan. Opo. Ang bilis nyo Gagawin naman po gumawa. Wait lang, te. Hindi ko pa na... Yun. Okay. So, hi! Ang bilis! Hindi ko na nakita. Wait, paano? Ito ba? Binuburo nyo lang po, tilapia lang po talaga? Or Opo. may iba pang isda? Meron pong burong dalag. Meron burong Burong hito. dalag. Ah. Burong hito. Kapag nahiwa na ang mga tilapia, huhugasan ito. Meron po tayo ditong kanin. Ito po ay Lalagyan ng bagong asin. saing ba ito na kanin? Opo. Gagawin natin, lalagyan ng konting asin Oo. para maburo yung isda. Okay. Yun. So maglalagay po ako ng kanin dito. Opo. Tsaka asin. Gano'ng karaming asin? Konti lang. Opo. Paano po yung konti? Ayun, Wow! Ang konti! Yan ang konti sa'yo, te. Opo, ayan. Dagdag pa? Hmm. Ayun. Yun po. Konting asin! Wow! 2 dakot. Tapos, Tapos halu-haluin po. halo-haloin ng asin at saka kanin. Opo. Lalagyan natin po yung isda. Lalagay natin yung isda dito. Yun. Yan. Haluan pa. Halo-haloan ng mga Haluin na naman. ayan. Ayun. Naglalagay ng asin para matanggal ang moisture sa pagkain. Nakatutulong ito para hindi pamahayan ng pagkain ng mga masasamang mikrobyo. Sa paraang ito, nabuburo o nafe-ferment ang pagkain. Iniimbak ito sa drum sa loob ng 1 buwan o higit pa. Lalagyan ng Lalagyan plastic. ng plastic, saka lalagyan ng takip. Sa kalalagyan Ayun. ng takip. Ayun. Okay. Yan. Ilang araw na po itong binuburo? Mahigit po 1 buwan. Ay, 1 buwan na to? Wow! Ayan. Ay, tingnan ninyo. oh. Lalagyan ng, Nag-iiba na yung kulay niya. nilalagyan na po ng lugaw. Anong lugaw? Yung malambot na kanin. Ah, lalagyan na ng malambot na O, kanin. para yan. po maibenta mo na. 2 araw, nakababad sa lugaw, pwede na pong ibenta. Medyo maasim, ano? Hmm. May asim-asim. O, kailangan po may asin talaga. Ah. Perfect daw ang buro kapag ginisa. Lalo na kapag ipinares sa pritong isda at sariwang gulay. May ulam ng swak sa panlasa. Ipiprito ang mga tilapia. Siyempre, kung may oras lang kami magpabaga, mag-iihaw Oo, tayo masarap sana. yun, Mas oo. masarap, ano? Opo. Pero prito-prito muna tayo ngayon. Wow, ang galing. Sabay nyo na, hindi na no, ah. Hindi ko na pinaghiwalay. Hindi nyo na pinaghiwalay. Masisira yung ano niya. Eksperto kayo, ah. Ganda ng pagkakaluto. Ito yung pritong tilapia, kulang pa to. Ang perfect na kapartner niyan, buro. Burong isda. Sa isa pang kawali, igigisa ang luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Ma'am, pwede na po natin lagay yung... Ilalagay ng buro? Opo. Yan na! Oo, tapos na. Tapos na. Paano lang natin ng konti para sa Kapampangan manangnang. Anong nangnang? Yung
Parang manuot ang oo, lasa. manuot ang lasa. Manangnang. Maya-maya pa, luto na ang buro. Tikiman time na. Kumuha po kayo ng mustasa, kumuha kayo ng kaunting tilapia, tapos lagyan ninyo ng buro. Yan. Tapos saka nyo ngayon, ibalot. Sarap! May asim siya ng konti, pero hindi pa yung overpowering yung pagka-fermented niya. Ganito yung gusto ko na buro. Yung hindi pa super-duper maasim. Saktong-sakto lang yung lasa. Tsaka ang ganda ng pagkakagisa. Actually, kanina, nung hindi pa siya naluluto, so inamoy ko siya. Medyo kinabahan ako ng konti kasi sabi ko, baka mamaya masyadong fermented yung lasa, parang panis o kaya bulok yung lasa. Pero, nung ginisa na ni nanay, ayun, ang sarap. Napakamay na tuloy ako kahit may kutsara at tinidor naman ako. Usually kapag nasasarapan po kasi talaga ako napapakamay na lang po ako. Diba? Fresh na fresh yung tilapia Panalo! Happy Fiesta! Sarap! Hindi lang isda ang binuburo sa kandaba. Aba alam nyo bang pati karning baboy binuburo din nila? Yan ang dadayuhin natin sa palengke. Dito sa Pampanga, pag sinabing tusino, actually, pindang ang tawag doon. Pindang yung old term para dun sa tusino. Kasi marami sa mga tusino ngayon, talagang factory na yung gumagawa. Pero yung original po na tusino, tama po, mano-mano. Mano-mano po. Pindang baboy. Oo, pindang babi. Dito po si... Ay, dito! Oo, dito lang. Dito po siya. Wow! Hello po, Nay! Kumusta po? Kayo po yung gumagawa ng pindang babi? So, si Ate Rosie ay 21 years nang gumagawa ng pindang babi. Pindang ako sa Bakit po? Kasi pag halimbawa yan natirang ganyan, gagawin namin pindang. Ay, tama! Kasi hindi naman po lahat Lahat ng baboy mabibenta. ay nabibenta. So, imbis na masira, Sir, gagawin namin gagawin pindang. ninyong pindang. Sa paggawa ng pindang babi, lalagyan ng pinaghalong asin at asukal ang mga pork chop. Ganito po yung traditional na paraan ng paggawa ng tusino. Okay, tapos po, ganyan na yon. Kailangan anuhin. Bakit po? Para pumasok yung lasa. Okay. Halo-halo lang. Hanggang matunaw yung asin sa asukal. Okay. Sino po nagturo sa inyo na paano magpindang? Mother ko. Magkano naman po ang benta ninyo dito? 420. 420. Kasi yung sariwa niya 400. Hahaluin lang ito hanggang sa matunaw ang asin at asukal. After one day, yung ganito, magiging ganito yung itsura niya. Ito, medyo ano na to, fermented na to. Okay. Wow! Third day to. Ito 3 araw na. Malagkit na saka ano siya. May asim na siya. Oo, maasim. Pero matamis pa rin to. Hindi na ganun katamis. Mas maasim na talaga. Medyo maasim-asim na parang hamon. Gano'ng katagal po itong i-ferment? Hindi, depende kasi sa bibili. Oo. Merong bibili na gusto nila yon, Oo. yung bagong gawa. Meron naman medyo maasim, eto pa lang. Pagka maasim, sasabihin, eto na. So yung original na tusino, ganito talaga. Pero syempre ngayon yung tusino, mas Matamis. matamis na siya. Pero kung ikaw ay talagang tubong Pampanga, alam mo na ang original na tusino, maasim-asim ng kaunti. Katulad nitong pinda. Ano nga ba ang lasa ng pindang babi? Iluto na natin yan. Ito ngayon yung ating pindang, meron ditong 3 araw na, tapos ito yung bago pa lamang. Kasama ko dito si Maricar, tuturuan tayo kung paano magluto ng pindang. Itong pindang na ito ay pinakuluan muna. Opo, Gaano pinakuluan. katagal pinakuluan? Mga 15 minutes. Ilalagay na po natin yung mantika. Kapag mainit ng mantika, pwede nang ilagay ang napakuloang pindang babi. Yung tusino, talagang Oh, puro matamis. tamis Opo. talaga. Hihintayin lang na mag-golden brown ang kulay ng mga ito. So yung pindang, ito ay ginagawa noon pa, bago pa dumating yung mga Espanyol dito sa Pilipinas. In fact, yung tusino, ito ay salitang Espanyol na. So
bago pa dumating yung mga Espanyol, ito ang version natin ng tusino, pindang. Yun, pwede na po. Pwede na yan. Opo, pwede na po. Ang pindang babi masarap daw kapag may kapares na atsara. Sa isang kawali, ilalagay ang suka, pineapple juice, asukal, luya, sibuyas at saka ito hahaluin. Kapag natunaw na ang asukal, pakukuluan na ito. Ayan, kumukulo na. Sunod na ilalagay ang bell pepper, carrots at papaya. Haluin lang hanggang sa manuot ang sauce. Opo. Pati na rin yung pasas. Alright! Eto na po ang special atsara ni Maricar. Mga tamo! Magkakaalaman na kung ano nga ba ang lasa. Abangan mamaya. Para sa ating next stop, dadayo naman tayo sa lugar ng matatapang, ang Cavite. Napakagandang kasuotan, kamahalan. Para samahan tayo sa ating food adventure, makakasama natin ang sparkle artist at unang hirit funliner na si Jenzel Angeles. Hello mga kapuso! Ako syempre, pag-usapang pagbuburo, hindi mawawala ang paggawa ng bagoong. Kaya naman sakto, nandito tayo ngayon sa Rosario, Cavite. Dahil dito daw ay makakahuli tayo ng mga maliliit na hipon na perfect panggawa ng bagoong. Kaya tara na! Manghuli tayo ng mga maliliit na hipon. Kuya Romelio, good morning po. Hello po. Ano po ba yung mga kailangan natin panghuli ng mga alamang? Ito lang. Yung ba natin na malaki, no? Sakag ang tawag nila sa panghuli ng mga alamang. Sa paraang ito, gumagamit sila ng lambat na nakakabit sa dalawang kawayan. Tingnan natin kung meron. Kung nakikita nyo, may mga maliliit. Kaunti pa lang. Huwag may sigan, tibo yan, may tibo. Yan, Okay. So itong mga yan, mga isda, tatanggalin natin yan. Bagsak ulit natin at itulak ulit natin. Saan tayo papunta? Pag ganun ba? Pag-ilit ka, pag-ilit. Kung titignan mo sa malayo, parang kandali-dali lang eh. Pero pagka ginagawa mo pala siya, Mahirap. mahirap, nakakapagod. At kunwari, Yan. oo nga, nakakahingal tayo. Mukhang inaalat pa sila Jenzel sa pagkuha ng mga alamang. Pero tiyaga lang. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, mas malamang may mahuhuling alamang. Sa kalahating araw po, madami naman kayong nahuhuli. Pero paano minsan? Ayun nga. Taga-taga lang. Oo, tsaga-tsaga lang po talaga. Yan, yan. Ay! Ayun! Yeah! Ah! Kapagod! Bigat na! Medyo mabigat siya. Straight body nga pala. Yeah! Para akong kalabaw ngayon. Yung nagtutulak na kalabaw, no? Nag-aararo. Hindi naman siya laban sa hangin. Pero masakit dito. Tinutulungan na pala ako ng hangin. Ah! Masakit sa braso. Yeah. Woo! May freebies. Hindi lang alamang. Bitaw daw ako. Woo! Ayan na, ayan na! Uy, ang dami! Wow! Ayan, madami na yan, Tay. Ayan, oh. Ay, ang saya. Okay, ganito pala yung feeling. Parang yung pagod ko. Sulit na sulit. Patingin ako, Tay. Ayun, oh. Ito nyo? May hipon. Ay! Ano pa yung mga nahuli natin dyan, Tay? Oh, Ay! stop. May tagiti yan. Wala naman. Hindi ka na dali. Hindi naman siguro, Ayan, Tay. yan, nakakata. Woo! Okay na! Pwede na tayong gumawa ng bagong? Gumawa na tayo ng bagong? Nagutom agad ako eh. Let's go! Nakakiliti. Ayan na siya oh. Malamang sa alamang. Bagoong kayo mamaya. Tumatalon-talon po. Pagkatapos manghuli ng maliliit na hipon, bumiyahe naman tayo papuntang Tanza, Cavite para gumawa ng bagoong alamang.
Makikita nyo dito, napakarami nating maliliit na hipon o alamang na nahuli. Ngayong araw lang to ha, dahil di ba Kuya Raddy, maraming nahuli ngayon. Opo. Maganda ang huli. Opo. Kaya naman ito, paano po ba ang una nating gagawin? Una, isasalin, tapos lalagyan natin ng asin. Okay. Bago hahaluin. Okay. O sige po, salin na natin. Eto, gano'n kabigat to? Kuya Raddy? 35 kilos. Ay, kaya ko pala. Ayun naman pala. O sige, ayan. Pag nagsasalin po kayo, 2 tao talaga ang nagsasalin nitong Yes timba? po. Ayan. Aalisin din ang mga nahalong isda. Pagkatapos, bubuhusan na ng asin ng alamang. Woo! Uy, grabe! Oh! Tamang shake lang. Pati pala sa palakasan, hindi magpapahuli itong si Jenzel. Iya! Woo! Napalaban si Madam. Nababalaban talaga ako. Bawal bumawi. Yeah. Ayun. Talagang pinahirapan si Madam. Mabigat. Mabigat siya, ha? Hindi siya basta-basta. Pero siguro pag nakuha mo na yung tamang timpla o yung pagkaunti lang ng pag-shake mo, ayun na lang itutulong ko, yung pagtanggal ng mga kung ano-ano. Mga isda-isda. Grabe, hindi ko alam kung narinig nyo, pero hingal na hingal ako. Kapag nahalo na ng mabuti, ilalagay ang mga alamang sa timba at saka ibuburo sa loob ng 1 linggo o higit pa. Eh, paano naman po tayong 2 weeks na? Ito na po yung 2 Okay. weeks. Yan na po yung tsura niya. Amoy na amoy ko. Ayan, tinan niyo. Mas mapula to kumpara dyan. Oo nga, ayan o. Ayan. Kung makikita nyo. Grabe yung amoy, parang ang sarap. Hindi pa naluluto to, ah. Yung iba nilalagyan lang ng kalamansi, sinasawsaw. Kinakain na. Ayan. Ang sarap. Parang Talagang malinis nakakatakam talaga siya. siya. Ang bagoong alamang, main ingredient sa isang Pinoy favorite dish, pork binagoongan. Ito na nga po yung isa sa mga pinakita sa atin ni Kuya kanina na bagoong alamang na 2 weeks na ni finerment. Sa isang kawali, igigisa ang sibuyas, bawang at kamatis. Pwede na po natin lagay ang pork. Ayan. Ang sarap. Halo-haluin Ang lang bango. po. Kapag nasangkot siya ng karne ng baboy, iset aside muna ito. Sa parehong kawali, igisa ang sibuyas, bawang at saka bagoong alamang. Kapag naluto na ang alamang, lagyan ito ng suka. Okay. Ayan. At saka ilalagay ang ginisang karne ng baboy. Ayan. Pakukuluin ito hanggang sa lumambot ang karne. Ayan na. So ano pong sunod na ilalagay natin? Talong na po. Yung talong na. Tapos pwede na po natin timplahan. Ayan. Sabay na rin po natin timplahan. Sugar. Po. Apo. Titimplahan din ito ng pampalasa at paminta. Kapag malambot na ang talong, pwede na itong hanguin. Ayan. Mga kapuso, luto na ang pork binagoongan. Ayan. Tsaka syempre kukuha tayo ng talong. Tikman muna natin ang ating pork. Malambot yung pagkakaluto. Kung napansin nyo kanina, ang dami namin nilagay na pepper. So, lasang-lasa yung pepper. At sakto lang yung alat nung ating bagoong alamang na nilagay kanina. Sarap niya, ha? Tsaka ito nga, itong ating talong. Okay din. Parang nire-remind niya ako ng pinakbet.
very porky pero may part na healthy din kasi syempre may talong tayo, di ba? Parang yung lasa niya nalalapit nga sa pakbet pero mas masarap kasi mas maraming karne. Sarap ng kain ko ngayon. Aba, mukhang mapaparami ka ng kain, Jenzel ah. Pindang babi ang tawag ng mga Kapampangan sa binurong karne ng baboy. Honestly, hindi ko na alam alin dito yung luma at alin yung bago. Sa unang tingin, para lang siyang piniritong baboy na parang akala mo pork chop, pero medyo pinkish kasi yung color niya. Crunchy! Ang crunchy! Tapos, bagay sa kanya, atsara. Special atsara. Tikman natin tong atsara. Ay! Sarap! Pwede nang ulamin to eh. Ito lang eh. Sarap ng atsara. Okay ah. Tikman natin yung 3 days na daw tong pinerment. May asim ng konti. Sa simula, maalat na medyo matamis. Pero pag sinipsip mo na siya, parang nandun yung asim. Pero masarap din. Bagay na bagay sa atsara. Ang pagbuburo ay isa sa pinakamatandang paraan ng pag-iimbak ng pagkain sa ating bansa. At ang simpleng paraan ng pagpe-preserve ng pagkain noon, naging bahagi na ng mayamang kulinarya nating mga Pilipino. Kaya ang mga pagkain binuburo, patuloy na inihahain sa ating hapag hanggang sa ngayon. Nalo! Happy Fiesta! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap!